Itong Senador Kiko Pangilinan, maganda ang suggestion nito. Nang naglabas na ang ombudsman, ang bagong ombudsman si Boying Rimulya, naglabas na ito ng bagong patakaran. Yung dating patakaran ng dating ombudsman na si Samuel Martires, binaliktad na nitong bagong ombudsman na si Boying Rimulya. Alam naman natin anong panahon nito ni Martires. Grabe ang panawagan natin dito noon kay Samuel Martires nang ito pa yung ombudsman. Baguhin niya yung kanyang patakaran na bawal. Hindi naman sa bawal kundi masyadong mahigpit ang patakaran ni Martires. Hindi mo basta-basta makukuha. Hindi ka pwedeng basta-basta makapag-access ng SALN, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng mga politiko. Yung mga government officials, hindi ka basta-basta maka-access. Protektado ni Martires. Ganon ang ginawa niyan. So, isa na rin yan. Isa na yan sa naging factor. Isa yan sa naging salik o nakakontribute na yung mga politiko ay yung mga officials ng gobyerno, mga politiko ay namayagpag sa korupsyon nila. Unang-una, protektado sila ng ombudsman. Hindi mo pwedeng basta-basta malaman ang assets, liabilities, and net worth ng bawat kung may media, kung may grupo na gustong imbestigahan ang isang senador, ang isang congressman, ang isang governor, hindi mo basta-basta pwedeng malaman ang kanyang assets, liabilities, and net worth. Pag sumulat ka sa ombudsman, hindi ka pagbibigyan. Kasi ang requirement, magpapaalam muna doon sa government official na gusto mong hingin, ay papayag ba naman yun? So at least ngayon, pag upo ni Rimulya, binago yan. Kaya ngayon, ang sabi ni Senador Kiko Pangilinan, maganda tong ideya ni Senador Kiko, di ba, Kabunyog Vergi Badyola? Sabi ni Senador Kiko, maganda niyan, unahin na munang ilabas ni Rimulya yung SALN ni Martires. Ang idea ni Senador Kiko, ano kaya kung unahin na munang ilabas yung SALN ni Martires? Eh di syempre, pag nilabas mo yung SALN ni Martires, makikita mo doon. Nung hindi pa siya ombudsman, ilan ang SALN niya, ang net worth niya? Ano-ano ang kanyang mga assets? Yun, makikita yun. Tapos nung 2018 kasi siya naging ombudsman kay Duterte. 2018. So 2018, 2019, 22, 23, 24. Tapos 25. Bago siya umalis, ilan na ngayon yung kanyang net worth? Yun, magandang makita yun. Sabi ni Foxtrot 2 November, baka magtago na yan si Martires. Sa totoo lang, actually, marami ring mga issue dito kay Martires. Nung ombudsman ito, kaya lang yun nga protektado niya. Protektado ni hindi mo makita ang assets, liabilities, and net worth niya. Pero ngayon, pwede nang i-access yan. Mayroon akong isang vlogger na nakita, Peebles Talakera ba yun? Sabi niya, marami siya, talagang pag umalis na daw si Martires, hahanapan niya ito ng kasi marami daw siyang nalaman ng mga anomalya sa panahon nito. Ito na. Si Peebles Talakera ba yun? Peebles Talakera ba yun? Nakikita ko yun Sabi niya, Martires, alis ka na. Hindi pa nung nakakaalis si Martires. Kasi umalis si Martires, natapos yung term niya, July 27, 2025. Yan yung pang-7 taon niya. Kasi fixed ang term ng ombudsman. Sabi nung Peebles Talakera, kung tama ako, sabi niya, pag umalis yan si Martires, yan, kakaharapin yan ang maraming kaso. Maganda yun. Kung makita halimbawa, sa SALN ni Martires na medyo may kahina-hinala, may kahina-hinala na paglaki ng kanyang earnings, ng kanyang net worth, pwede siyang isailalim sa lifestyle check. Pwede siyang tingnan sa lifestyle check.
At kapag may nakitang mga irregularidad sa kanya, anomalya sa kanya, pwedeng kasuhan. Maganda yan, masampulan. Ah? Ito yung sabi ito yung eksaktong pagkakasabi ni Kiko Pangilinan, ni Senador Kiko. Ayan, ito mga kabunyog. Sabi ni Senador Kiko, unahin niya ilabas yung salin ni dating Ombudsman Martires. Mula nung umupo ito bilang Supreme Court Justice, yun pala, mas malawak pa yung coverage na gustong malaman ni Senador Kiko. Mula noong umupo ito bilang Supreme Court Justice hanggang sa pagbaba nito sa pwesto bilang Ombudsman nitong 2025. Baka sakali magkaalaman bakit tutol ito sa paglabas ng salin. Ang tindi ni Senador Kiko Pangilinan nakita nyo? Pag may nakitang medyo kahina-hinala sa kanyang salin, pwede siyang imbestigahan ngayon. Kasi mayroon ng reasonable basis para imbestigahan siya. Ngayon, sa imbestigasyon sa kanya, pwede siyang kasuhan kung anong pwedeng makita. Ang importante dito, magiging malaking tulong pag nakita dun sa salin niya, kung may kaduda-duda sa salin niya. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya tama ito. Ang ganda ng idea ni Senador Kiko Unahin ang ilabas yung salin. Siguro iniisip ni Martires, hindi niya naiisip na pag umalis siya, pwedeng baguhin na yung policy doon sa kanyang yung ginawa niya, pwedeng i-reverse. Hindi niya siguro naisip yun. Anyway, maganda yan. Maganda yung suggestion na yan ni Kiko Pangilinan. Magandang tingnan. Sino kaya mag-i-initiate niya? Sinong mag-i-initiate niya? Magandang masampulan yan. Tapos makita doon, mula nang maging Supreme Court Justice siya, ilan yung kanyang net worth. Tapos nung umalis, nagtapos siya bilang Ombudsman 2025, ilan na ngayon? Yun, magandang makita. Good suggestion, good idea ni Senador Kiko Pangilinan. Maganda, gawin na yan. Gawin na yan. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Ito po ulit si Attorney Enzo Recto. Magandang araw sa inyo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.